God's patience has a limit. Huwag niyong sasapulin, huwag niyong sasagarin ng pasensya ng Diyos. Dahil ang Diyos may limitasyon ng pagkanyang pasensya. Walang tiyak sa mundo. Pero pag ang pinag-usapan natin ay salita ng Diyos, absolute. Totoo po yan. Nagagalit po ba ang Diyos? Nagagalit ang Diyos sa mga taong pinasensyahan niya, pero hindi marunong mag-appreciate dun sa pasensya niya. Alam niyo kung ang Diyos ay kagaya ng mga tao, marami na namatay. Dahil ang pasensya lang natin hanggang 3 lang. 1, 2, pagpangatlo ano na? Iba ho, ang Diyos napakahaba ng pasensya, pero ho, sad to say, mahabang pasensya ng Diyos, pero ho, may hangganan. May mga tao ho talaga na sobra ho magpasaway sa Diyos. Pag may sakit, pag mayroon ho, nandun sa ospital, grabe ang pray kay Lord. Lord, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Talaga naman ang Panginoon, si Lord, talagang parang kung ikaw yung Diyos, appreciate mo naman kasi talaga ramdam mong kailangan si Lord. Pero alam niyo nung gumaling, party na naman. Pinagluloko nito si Lord. Sorry sa word, pero maraming mga tao, pag si Lord ay kailangan, grabe ho, umiyak, manampalataya, pero pagkatapos ng prayer, tinugon yung panalangin, bastusan na naman. Mga kapatid, Diyos ang pinag-uusapan natin dito, hindi siya kagaya natin. Dapat pag ang kausap natin si Lord, Lord, pagalingin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo yung buong buhay ko, then dapat todo. Diyos ang kausap mo, hindi tao. Amen po ba? Ang kamatayan ho, mararanasan na yan ng lahat, pero hindi mararanasan ng lahat yung impyerno kung tayo ho ay marunong sumunod sa Diyos. Dito sa verse ng Luke chapter 13, makikita natin na ang Diyos pala ay Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Siya pala yun. God is the God of second chances. Ang problema sa atin, pag binigyan tayo ng panibagong pagkakataon, abuso na naman. Pag binigyan tayo ng panibagong pagkakataon, balik na naman sa dating. Hindi po ganun. Paano ho, pag natsyempohan tayo, yes, binigyan ka ng chance, pero hindi ka na nakabalik. Ang problema dun ho, wala na. Alam nyo, ang isang tao ho na marunong bumalik sa Panginoon, hindi siya natatakot sa kahit anumang disiplina ang ibigay sa kanya ng Diyos. Naalala nyo yung alibugang anak? Yung alibugang anak, dahil desperado na siya, dahil sabi niya, wala na naman akong wala na akong mapapala dito sa mundo na to kasi mamamatay ako sa gutom. Samantalang naisip yung alibugang anak, teka, anak pala ako ng hari. Anak pala ako ng mayaman na pinakamayaman, pero bakit ako nagkakaganto? Amoy baboy. At ang pagkain ng baboy, hindi niya pwedeng makasalo yung baboy kasi yung baboy napakababoy. Ibig sabihin grabe kumain yung baboy. Hindi niya alam kung paano makipag-agawan sa baboy. Naisip nung alibugang anak, babalik ako sa aking ama. Pero ang thinking nung alibugang anak, hindi na para maging anak, kundi para maging alipin na lang. Alam niyo ba ang ganda nung senaryo sa Bible? Pagkakita nung ama, nakita niya na agad yung anak niya. Siyempre yung ama kasi excited lagi sa pagbabalik niya. Alam niyo yung alibugang anak, pagbalik niya doon, nakita siya ng kanyang tatay, nakikita pa lang, teka, gula-gula yung damit, aura pa lang, mabaho na, pero yung tatay, totally inignore niya yung sa kaisipan niya yung mabaho, inignore niya sa kaisipan niya yung madungis, wala yun, kasi ito ang pinairal. Kaya sa taong ito, sabi ko sa inyo, ito ang pairalin natin, pagmamahal. Kaya ang Diyos may palugit, kaya ang Diyos ay Diyos ng second chances kasi may Jesus Christ na lagi nakikipag-ugnayan, namamagitan si Jesus Christ. Alam niyo bang ang mundo ay anytime pwede nang gunawin ng Diyos? Sa Bible, ang paggunaw na gagawin ng Diyos ay hindi na sa baha, pero sa pamamagitan na ng apoy. Alam niyo, susunugin ng Diyos ang mundong ito. At kaya ng Diyos gawin yon kahit ngayon na. Pero bakit hindi nangyayari yon? Bakit hindi pa rin matuloy-tuloy yung paggunaw ng Diyos? Kasi nandun si Jesus Christ na mamagitan sa mga tao at nagsasabi, Ama, bigyan mo pa sila ng another chance. Kaya lang hanggang kailan tayo lagi yung makikipag-ugnayan sa Panginoon at sabihin lagi, Lord, pahingi pa ng second chance. Baka ito na yung huli. Pastor, bakit kaya hindi ako namumunga sa school? Bakit kaya hindi ako namumunga sa trabaho? Kapatid, hindi ko alam. Kasi ikaw lang din ang dahilan kung paano mo maaakay ang katrabaho mo, kaklase mo papunta kay Lord, depende sa ilaw na pinapakita mo. Ang sabi ng Panginoon, maging ilaw at asin, dalawa lang yun, wala nang iba. Pag sinabing ilaw,
Kailangan makita yung larawan, modelo ni Jesus Christ. Ano yung asin? Yun yung sangkap. Paano ba dapat magsalita ang isang Kristiyano? Sa totoo lang ho, masarap mag-usap ng kalokohan. Napakasarap pag-usapan yung kalokohan. Pwede tayo umabot yan ng mga siyam-siyam na oras. Pero nag-uusap pa ba tayo ng kabanalan? Nag-uusap pa ba tayo ng patungkol kay Jesus Christ? Dahil kung hindi na, baka hindi tayo matulungan yan lumago. Sa Bible, kada araw ay huling araw. Take note, sa Bible, pagising mo sa umaga, last day mo na. Kasi bakit po, hindi mo alam kung yung araw na yun, pagising mo sa umaga, sa sapit ng gabi, matutulog ka at panibagong umaga magigising ka pa. Kaya ang bawat araw, last day. Amen po ba? May kilala tayong tao noong 2024, malakas, pero nung pagsapit ng gabi, patay na, kinaumagahan. Kasi ang buhay, napakaiksi lang yan. Amen po? Ngayong taong ito, kapatid, magseryoso ka na sa Diyos. Ang iba kasi, saka na ako magsiseryoso. Kailan pa ho, pag mahina na? Lahat tayo ay nabubuhay sa pinahiram ng Diyos, na buhay, lakas at oras. Wala dito hindi nabubuhay doon sa pinahiram. Ngayon, kung mayroong nagpahiram sa'yo, ang ini-expect ng nagpahiram sa'yo, palalaguin mo. Tama po ba? Hindi ka hahanapan ng Panginoon ng isang bunga na hindi niya binigay sa'yo. Ang hahanapin ng Panginoon na bunga ay yung bunga na ibinigay niya sa'yo. Ano ba ang bunga na hinahanap ng Panginoon sa isang musician? Pag binigyan ka ng Panginoon ng talento sa pag-awit, hinahanap ng Diyos kailan mo siya aawitan. Alam nyo, huwag niyong pairalin yung salitang, hindi ko kaya, hindi ko alam. Pag yan lagi ang pinairal mo, maganda sa'yo putulin na. Ngayon taong ito, express mo na yung bagay na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi ka hahanapan ng Diyos na isang bagay na hindi niya binigay sa'yo. Amen po?